Karon nagabi atong sugdan ang gamay lang nga series may tungod sa ani nga chapter 139 of Psalms. Let's read the first 6 verses o kasunod na pod kahigayon ato tiwason ang uban nga mga verses of this chapter of the book of Psalms 139. Let me read verse 1, then kung maklaro pa ninyo di sa inyuhang bangko, tubag-tubag ta hangtod sa verse 6. Ako ning ang translation akong gibutang diri is English Standard Version. Ako basahon? O Lord, you have searched me and known me. You search out my path, my lying down, and are acquainted with all my ways. You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong. Ambot sa inyo ha, kung nagdako ba mo nga naamoy mga encyclopedia sa inyong balay. Kung kamo maka-afford og encyclopedia sa una, maayo. Pero manotice nimo nga sa unang panahon pa gyud, ang mga encyclopedia o ang mga dictionaries nipis lang. Nipis lang siya, pero sa nagkadugay ang panahon, nahimo lang baga ang mga encyclopedia o ang mga dictionaries. Nga naman, tungod kin nagkadugang ang mga entries, na napoy mga bagong word, na mga bagong information, so sa next nga pag-publish sa encyclopedia, mamatikdan nimo nga nibaga siya. Ug kada tuig ga-increase ang mga entries sa mga information o nagakabaga ang mga encyclopedia o ang mga dictionary. Pero karon wala naman natong ipansin ang mga encyclopedia nato. Ug ang kalibutan nagakadugang ug paspas kayo ang pagdagan sa knowledge sa tao. It is estimated that until 1900s human knowledge doubled approximately every 100 years. So every century, madouble ang knowledge sa tao. But by the end of World War II, human gid sa World War II, knowledge was doubling every 25 years. So nagapaspas na ang pag-Ingles. Primero 100 years, ay pamadugangan, but karon 25 years na. By the year 2013, ingon pa sa study, knowledge around the world cumulatively was doubling every 12 months. Every 12 months, bagong information. And today, 2020, it is estimated that knowledge doubles every single day. Tingala ka nga kining award, wala na siya last week, wala na siya gahapon, nanapay bagong information ni sulod, nagkadugang, mga invention, mga pamaagi, mga DIY. And by the end of 2020, matod pa sa study, knowledge will be doubling every 12 hours. Kaabi no, paspas kayo pagsaka sa knowledge sa tao. And we all have access to this information through this little device nga ato ang ginahawiran. You just Google it o makita nimo ang mga information nga gusto nimo mahibaluan. Information sa paghimo og balay, information sa tukod og negosyo or mga handicraft or unsa pa nga mga pamaagi nga gusto ka makabalo, pag-assemble sa motor, mga makina, gi-provide na halos tanan ang information through this little device o pwede na ka maka-access sa internet. Maski gani sa kami mga pastor, ang mga karaan ng mga pastor, grabe kayo mag-memorize sa mga verses. Pero karon mga panahon, bagong generation, di na ga-memorize ganpan. Itype ra man nimo sa kining concordance nga application sa Bible og kita ra gyapon nimo, so di na kinahanglan imo pang sabton. One time si Albert Einstein, gipangutana siya, Albert Einstein, what is your phone number? Pangutana siya, scientist, bright kayo. Pagpangutana siya, siya nga tempa, nasa kay kuhaon. Ikuha niya ang phone directory ng libro para sa mga telephone nga number, ug iyang gipangita ang iyang number niya. Ug niingon tong nangutana siya, kulig niya, niingon siya nga, you don't memorize your number?
You don't remember your telephone number? Wa kabalo si mong number di ay? Ingon din si Albert Einstein, why should I memorize something I can so easily get from a book? So nga dugangan pa man akong kahago sa akong nahuna, pag-memorize nga, ma-access naman gihapon ako, kay pwede naman ako basahon. Well, itabo sa itong panahon karon. Ang Psalm 139 is one of the most monumental psalms in the entire book, sa Salmo. And it is a worship song with the attributes of God lays through it. So, makita nimo ani nga libro, kini nga chapter, ang upat ka attributes sa Ginoo, God's knowledge, nagitawag po nato sa theology nga omniscience, God's presence or omnipresence sa Ginoo, God's power or gitawag po nato nga omnipotence, and God's holiness. So makita nato dito sa Book of Psalms nga ang Ginoo, ang first 6 verses naghisgot may tungod sa kahibalo sa Ginoo. One time si Philip yang gi-introduce si Nathaniel. Jesus. Nana si Nathaniel, mayong tao ni. Ingon si Jesus. Nathaniel. Sa wala pa ka gi-introduce ni Philip sa kuha, nakita ta naka. Dito sa under the fig tree, nakita ta naka dito daan. Og nadunggan ako ang tanan nimong gisulti didtong dapita. Og niingon si Nathaniel, you are truly the King of Israel. You are the Son of God. Kinakita ko nimo maski wa kabalo as to dapita. One time si Jesus po nag-aayo sa usa ka paralytic na tao. Giayon niyang tao nga na-paralyze. Ug niingon siya, anak, ang imong sala gipasahilo na. Ang mga Pharisee, ang mga kalaban niya, kinsay that's blasphemy. Kinsa ra makapasahilo? Ang Ginoo lang makapasahilo. Kinsa man siya nga moingon nga gipasahilo imong sala. Ug niingon si Jesus Christ, why are you thinking evil in your hearts? Wala lagi sulti silang baba, pero nabasa ni Jesus sa ilang mga hunahuna kasing-kasing nga nagunahuna silang dautan may tungod kang Ginoong Hesus. Karon nga gabi, naay upat ka description may tungod sa kaalam sa Ginoo, sa iyang knowledge, sa iyang kahibalo, og tan-aw nato ning upat ka butang kining first 6 verses. Number 1, God's knowledge is immeasurable. His knowledge is immeasurable. Dili gyud masukod. Ingon sa verse 1 to 3, O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts from afar off. You comprehend my path and my lying down. Notice the word, you know, you understand, you comprehend. Iyang gibutang dia, gi-emphasize na dia, you know me, you understand me, you comprehend, nasabtan nimo, og imong nailhan. Nay gitawag na to nga theological term na to kay gitawag nga omniscience. It means God knows everything. It is a two Latin word nga gi-combine ang duha ka Latin word omni which means all, and scientia which is knowledge, omniscience. It means God is unlimited in what He knows. Dili siya limitado sa iyang naibaluan. He is the ultimate knower. O wala na siya nakinahanglan pag education or experience or training para nga mahibaw-an niyang usa ka butang. All branches of science naibaluan sa Ginoo, ang tanan na klase, chemistry, biology, genetics, and sa pa na siya diha, zoology, astronomy, astrology, tanan nga branches of science nahibaw-an sa Ginoo. O wala na nakinahanglan pa siya og training or examination para mahibaw-an niya. He understands and He knows everything. He understands sa mga, nasabtan niya mga seniors, nasabtan niya ang mga babae, nasabtan niya ang mga teenagers nga maski kita dita kasabot, tanan nasabtan sa Ginoo. O dili na to malikayan nga ato gyud makumpara every time maghisgot ta sa knowledge sa Ginoo. Di na to malikayan nga ato gyud makumpara ang knowledge sa tao ug sa Ginoo. Human knowledge versus God's knowledge. Human knowledge is accumulated knowledge. Ato ani siyang natigom sa kadugayon nato sa kalibutan, nagkadugang atong information. Our knowledge is product of tedious learning and breaking research and long experience.
eskwela ka grade 1 hangtod sa high school, college, ang manimo. But God's knowledge is immediate, complete, and without deterioration. Wala niya nalimtan ang iyahang mga nahibaluan. Ingon pa ni Isaiah, who is able to advise the Spirit of the Lord? Who knows enough to give him advice or teach him? Kinsa ba ang makahatag og information nga makadugang sa kahibalo sa Ginoo? Kinsa ba igo nga maka-advise sa iya nga magdugang nga makahatag siya surprise o makaingon siya, oy, bag-o galing ning information og nahibalo mo ni uso sa kalibutan karon? No, ang Ginoo wala siya ma-surprise kay tanan nahibaluan niya. Si Job pod iya pong gisulti diri ang kaalam sa Ginoo. Do you know how the clouds hang poised in the New Living Translation? Those wonders of Him who has perfect knowledge. Grabe, no? Perfect knowledge, and He never forgets. Pila na ka information ang ato ang naibaluan nga ato ang nalimtan. Can you still remember the lesson nga imong na-take up sa diyang grade 3 ka? Or grade 4? Can you still remember? Itong mga lesson gitulo sa teacher? Di na makadumdum sa asa talapit ng lingkod. Kita nga mga tao, dali ta malimot. Makalimot ta sa pizza, makalimot ta sa mga pangalan, makalimot ta sa mga naong sa tao, sa mga lugar. Daghan tag information nato na ibaluan, pero malimtan nato og ang kaalam sa Ginoo, it is complete and without deterioration. Because His knowledge is immeasurable. So praise God sa ato ang Ginoo ang atong gisimba nga puno sa kahibalo. Nayo sa ka-doctrine nga sikat karon sa Amerika kini gitawag open theism. Mao po ni siyang kabaliktaran nga extreme sa pikas nga extreme sa kanang hyper Calvinism nga ang Ginoo na sayod sa tanan og sa but kining open theism, God leaves it open. God is still learning. He is still learning what is happening around the universe. O gipasagdan niya nga open para nga siyempre para sincere ang tanan nga mahitabo. So gipasagdan sa Ginoo nga open og ga-learn pa siya, ma-surprise siya nga oy nahimo ni nitabo. O ang Ginoo dili siya omniscient kundi ko siya partniscient, part lang ang iyang nabaluan. But if you read the whole Bible, we see that God knows everything. He knows everything. So His knowledge is immeasurable. Number 2, mabuot na number 2. Not only His knowledge is immeasurable, praise God, kaya itong Ginoo, di na ito masukod, di na ito matukib, di na ito makalot ang kalawom sa iyahang kahibalo. God's knowledge is instructional. It means it giving detailed information. Yun diya sa verse, O Lord, You have searched me. Emphasize kini King David ang word nga, You have searched me. You know my sitting down. You comprehend my path. You know it all together. Ang you din nag-refer sa Ginoo. It's a Ginoo. You and no one else knows this. Ginoo, nakibalo ka sa tanan nga maski gani ang akong asawa. Mga butang sa akong kinabuhi nga wa siya kabalo, ako mga anak wa sila kasayuran, but you alone knows this. Kini mga butanga. And ingon sa verse 6, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. So it is instructional because it informs us about the God we're dealing with. Hay, salamat ay Ginoo. Nga kiniding Diyos nga ako ang gisimba na sayod sa tanan. Dili day pareha sa kanta ni Gary B nga ingon siya nga wag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos. Sumpay niya, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Wapo na, sumpayan niya. Pero na yung mga tao nga, asa naman ang Ginoo aning panahon na, gitawag na ako siya sa diyang akong papa na ay cancer o sa istorya mi ni Pastor Randy sa mga worker bitaw karon nga nagkasakit na mga cancer. Sa man nga mga cancer, colon cancer, mga alagad sa Ginoo. Nya kato daw isa ka atong giampuan diya.
kuan pa gyud, vegetarian pa gyud. Vegetarian. Ga-exercise. Nya ga-serve sa Ginoo pero nagka-colon cancer. Ang katong sige inom og tanduay, kada adlaw kasi inom wa jud nagsakit ang wa jud na cancer. Sometimes we question God. Ug yung asa naman ang Ginoo ni panahon na. But it is instructional because it informs us. Nagsulti sa tuwa nga He knows us. Nasayod siya, not only He knows us, but He cares for us. And this is the God that we are dealing with. It gives us this instruction from His Word. Not only God's knowledge is immeasurable, is instructional, but God's knowledge is individual. Ingon ni David, very intimate ang iyang pagsulti sa iyang kanta nga gisulat. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and you are acquainted with all my ways. You are like no one else, Ginoo, imong nahibaw-an, you are unique. Maski ang akong pagbakod, kinsa may taong interesado sa akong pagbakod o paghigda, walay interesado ana. Pero ikaw, Ginoo, imong nakita ang akong paghigda ug ang akong pagbakod, ang akong mga activities sa tibok adlaw. Ikaw na sayod ang mga pulong nga wala pa magawa sa akong dila ug wala pa nako mahuna-huna, ikaw na sayod na daan. So grabe ang pag-describe ni David sa kahibalo sa Ginoo. You know all the details sa akong kinabuhi. In other words, dili lang ang Ginoo nasayod siya sa panghitabo sa universe o sa kalibutan o ang mga events nini, kundili siya mismo nasayod. He is interested ang atong mga actions. So the point is, God cares for us. Iyang nahibaw-an ang imong pagtindog, ang imong pagbangon. Ug siya ang naghatag sa imong kusog nganong nakabakod ka, nakaapil ka karon sa prayer meeting. And number 4, the last. God's knowledge is inspirational. Wow, nindot kayo ni David sa verse 5. You have hedged me in and before and laid your hand upon me. The word hedge is a Hebrew word chor. Kung sa pa-pronounce na, it means to bind or to encircle or to lay, to siege to. Mura ka ganang gitapukan ka. Gamit sa mga army nga ilang libutan ang kaaway o kung sa army pa murag na-trap sila, pero actually sa atubangan sa Ginoo we are protected, safe ta atubangan sa Ginoo. Not only He knows us, He is protecting us. You have hedged me behind and before and laid your hand upon me. So if God knows everything, we're surrounded by Him. Since God is all-knowing, we should submit to Him. Wow, nindot no? Ay Ginoo, tungod kay ikaw man nasayod sa tanan Ginoo. Kana bitaw atong isulti bitaw nga ato na lang nang galing lang kinalay word nga nalang. Ato nang itugyan sa Ginoo, di tabi nga ato na lang. Kung na lang katapusan na. Wala na himo. Pero ang gwapo gyud, ato ni siyang itugyan sa Ginoo. Kay siya man ang nasayod sa tanan. So, since God is all-knowing, we should submit to Him. And because God transcends our reality, it is best to bow to His immensity. Oh, indot kay nga panultihon. Tungod kay ang iyang kahibalo nag-transcend sa kamatuoran sa atong kinabuhi, ato ang yukbuon, yukbo ta sa iyang pagkadako ug sa iyang pagkagamhanan nga Dios sa atong kinabuhi. And because He knows everything, God knows the worst about us. We shouldn't resort to hiding from God. We should seek Him instead. So imbes nga magpalayo ka sa Ginoo kay nakay mga daotang naghihimo, ang worst nimo nasayran sa Ginoo, useless nga magtago-tago pa ka sa Ginoo, kita naman gyapon kaniya. Pangitaan na lang siya og pangayog pasaylo, balik ka sa iya. And since God knows everything, He knows the best about us, not only the worst of us, but the best about us. He knows our potential. God sees the imperfections, but He also sees the finished product. Karon, unfinished pa ta, pero nakita sa Ginoo ang finished product. Kapita, Brother Charlie, kita sa Ginoo ang potential sa iya ha. Mahimo siyang later on alagad sa Ginoo. Na mga imperfections sa atong kinabuhi, pero nakita po sa Ginoo nga ang finished product na sa unahan. Wala pa nato makita ang finished product, kay ang atong kinabuhi daghan pag imperfection, mga rough edges sa atong kinabuhi.
but God is still working on us. Ug sa matag adlaw gina-unveil sa Ginoo ang from glory to glory, He's changing us. Ug nakita sa Ginoo ang finished product tungod kay ang Dios na sayod sa tanan nga mga butang. So we rely on Him, we submit on Him, we trust Him sa ato ang mga